Si Anilet, natutuwa pa siya. Talagang mga ugali ng mga taong ito. Yung common law wife ni Digo. In interview ng mainstream media, anong masasabi dito sa mga nangyayaring crime? Pogo Muscle Aid in case. Agad na nag-meeting at bumuo ng task force. Yung ating PNP, NBI at ng DOJ. Ayan po, DOJ bumuo ng task force. Digong, sa bagay, hindi naman natin masisisi kasi masamang-masama ang loob niya nang bitbitin po ni General Torre, yung kanyang asawa at the head of the PNP and Judge Jimmy Santiago, the head of the NBI. At we had a pre-meeting before that. Alvin Jose Barunda, Police Corporal Jeffrey H. Dagoy, o si Police. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna po mga kababayan. Padala ni Fernandez Randy. Yung kwentong katatawanan niya, may isang pasyente pumunta sa kanyang doktor para magpa-opera ng kanyang mata. After 1 week, bumalik na yung pasyente sa kanyang doktor para ipatanggal yung binda sa kanyang mata. At siyempre, para i-check na rin ng doktor kung naging successful yung kanyang operation. So sabi ng doktor, mayroon ka ba niyang nakikita after na tanggalin yung binda? Sagot ng pasyente, opo dok. Ngumiti yung doktor. Sabi ng doktor, tagumpay ang naging operasyon mo. Tanong uli ng doktor doon sa pasyente niya. So ano niya yung naaninag mo, yung nakikita mo ngayon? Sabi ng pasyente, utak dok, utak. Sabi ng doktor, bakit utak? Basta niya dok, ang nakikita ko, utak. Sinipat ng doktor yung mata na kinabit niya. Kaya pala po utak yung nakikita ng pasyente niya kasi baliktad yung pagkakabit ng mata. Yung naaninag ng ganyang pasyente, baliktad yung yung kaitiman nasa loob. Kaya nakikita ng pasyente yung kanyang sariling utak. Baliktad yung pagkakabit ng mata po. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Kasali ka na rin sa ating monthly draw, 5,000 pesos pag nabunot yung pangalan mo. Kung hindi, qualified ka pa rin sa grand draw natin, December, 10,000 pesos na yung cash prize. Dito na tayo mga kababayan sa mga sinasabi ng kampo ng mga Duterte. Actually, yan mismong nagsabi po, si Abansenya, si Anilet, natutuwa pa siya. Talagang mga ugali ng mga taong ito. Yung common law wife ni Digo. In interview ng mainstream media, anong masasabi dito sa mga nangyayaring crimes? Kasi di ba yung may kidnapping na nangyari? And the other day, binaril, butit hindi namatay, yung dating mayor ng Albuera, si Kerwin Espinosa. Pero yung reaksyon ni Anilet tungkol doon sa kidnapping na pinatay yung isang negosyante, congratulations sa niya. Yan ang yan gusto ninyo. Kasi pinalalabas niya talagang ang ating administrasyon walang binatbat kumpara sa paglaban sa krimen mga kababayan ng kanyang asawa ni Digong. Yung administrasyon ni Digong, sinupalpal po ni Yussi Castro. Napag-alaman mga kababayan sa investigasyon ngayon ng Philippine National Police. And in fact, bumuo na po ng task force yung PNP, DOJ, saka po yung NBI para i-address ito pong biglang paglitaw ng mga kidnapping cases dito sa ating bansa. Ibig sabihin po, hindi nagpapabaya yung ating gobyerno. Alam naman po ninyo mga kababayan, pag ganito, may mga pangyayaring ganito, pinapalaki kaagad po ng mga DDS, lalo ng mga Duterte, para siraan ang ating gobyerno. Nang mag-imbestiga yung ating mga authorities, doon sa kaso ng kidnapping at pagpatay, may relasyon pa pala to doon sa previous operation ng Pogo.
na namayagpag sa ating bansa noong panahon ni Digong. Ito yung balita ngayon ng Manila Standard. Pogo muscle-eyed in case. Agad na nag-meeting at bumuo ng task force yung ating PNP, NBI at ng DOJ. Ayan po, DOJ bumuo ng task force versus kidnapping. Ito yung case mga kababayan ng isang negosyante na pinatay. Ayan o. Pinalaki agad po ng propagandista nila sa China. Ito yung report ng South China Morning Post. Mouthpiece ng China. Yan o. Chinese-Filipino tycoons killing sparks fears of organized crime surge in the Philippines. Yung kasong ito mga kababayan, related pa pala sa Pogo. You see? So ang ugat mga kababayan can be traced back sa administrasyon ni Digong kasi namayagpag yung Pogo, panahon po ni Digong. Tapos ganito yung sasabihin ni Anilito. Pakinggan ninyo po. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. Ganon kasama mga kababayan ang budhi nitong common law wife ni Digong. Sa bagay, hindi naman natin masisisi kasi masamang-masama ang loob niya nang bitbitin po ni General Torre yung kanyang asawa at diniliber po sa The Hague. Siyempre, ganun ang kanyang mga pananalita. In-underestimate kasi ninyo, masyado ninyong minaliit yung ating administrasyon. Kaya ito yung inabot ninyo. Kaya sinupalpal mga kababayan ni Jose Castro. Yan o, naitanong ng mainstream media po sa PCO press briefing kahapon. Administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa nakatatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanelet Abençania, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poclay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanelet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte
sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Basag na basag po yung common law wife ni Digong. Pinalalabas nila mga kababayan, inutil yung ating gobyerno. Kung titingnan mabuti mga kababayan, itong mga nangyaring krimen, spillover ito, mga kababayan, sa mga polisiya ng previous administration. Ito ngayon ang lumalabas po sa investigasyon ng PNP. PNP chief says to reveal big twist in kidnap murder after filing cases. Sabi dito sa kwento ng Manila Standard, a group of debt collectors related to illegal pogo operations may be behind the kidnapping and murder of businessman Anson Ke and his driver Armani Pabilio, sabi po ng Philippine National Police kahapon. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, the same group was previously tagged in a similar kidnap for ransom case last year but did not elaborate. Sabi niya, the manner on how the kidnapped victims were killed, even the use of duct tape to cover their victims' faces, our two victims were put inside a nylon bag and their hands were tied behind. It is similar to the first incident involving a Chinese national last year, sabi po ni Fajardo. The group we mentioned is in the first incident and maybe connected with this new case was involved before with the Pogos, in that their modus operandi is they are allegedly the collectors of debt in relation to Pogo operation. Yung may mga pagkakautang pa, kinikidnap nila. Sabi po ni Justice Secretary Boying Rimulya, the scenario niya was also brought up during his meeting with the Philippine National Police, National Bureau of Investigation, and members of the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. He said they are looking into all possible motives behind the murder, including reports of alleging that ex-Pogo bosses were demanding a refund from Ke. Kasi siyempre, pinatigil na po yung operation ng Pogo. Sinisingil ngayon mga kababayan itong si Ke ng mga Pogo bosses. Kaya po siya kinidnap. Kita ninyo? Spillover ito ng mga previous administration nang mamayagpag po ang Pogo operation sa ating bansa. At sunod-sunod yung mga nangyaring kidnapping and other crimes related to Pogo operations. Kaya nga po pinatigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero may spillover pa. Tapos ganun yung sasabihin ni Abansenya. Ba't hindi niya tingnan kung ano yung previous incidents of crimes during the time ng kanyang asawa na si Digong? You see? And in fact nga ngayon mga kababayan, based sa crime index, bumaba nga po ang crime incidents dito sa ating bansa. Ito mga isolated cases. Yan pampatunay Tingnan ninyo. Report ng March 26, 2025. Report ng GMA. Philippines crime rate dips by 18.4% in January to March 2025, sabi po ng PNP. Maingay lang po sila. Sige lang ang hanap nila ng buta sa ating administrasyon. Pero kung titingnan mo, ang nangyayaring krimen po mababa as compared sa previous administration. Ito yung press con ni Boying Rimulya at ni General Marbil with the Chinese community, mga businessmen. We thank you for your continued support. So without further ado, we would like to hear from the Secretary of Justice, Secretary Boying Rimulya. Good afternoon. We called the meeting with the Philippine-Chinese Chamber, or the different groups within the Chinese community, the Phil-Chi community. And I brought with me two of the most important people for law enforcement. Of course, we have Director General Marbil, the head of the PNP, and Judge Jimmy Santiago, the head of the NBI. At we had a pre-meeting before that where we discussed the creation of a task force. At that will be drawn out over the weekend, and the result will be announced next week by Miko. Miko, ikaw na mag-announce, no? Okay. Then after that, besides this matter, meron na kasing ideas kami kung ano nangyari with this the crime that happened to the victim who was found in Rodriguez Rizal. And we had an idea about this. We
we were talking to each other already prior to this, since last week. Actually, I got involved lang nung Monday. But since last week, and I was talking already to Chief Marbil about it. Almost every day na tayo nakikita, no? Almost every day na kami nakikita ni Chief Marbil. And of course, Judge Jimmy, katext ko araw-araw rin to make sure that everything is okay. So the creation of the task force is paramount. We have to choose people who will at least exemplify the values that we hold dear to the PNP and to the NBI and to the DOJ. At ang aim dito is to have a higher visibility leadership that people can talk to pag mayroong problema. Kasi ang problema, when these things happen, a lot of them don't trust. Marami hong doubt about law enforcement and government. Ang maraming tao, they'd rather do it themselves. Now, are we going to talk about what happened? I think it's a police matter right now. We are undergoing all the evidence gathering, and but we will give a few words to General Marbil and to Judge Santiago before we proceed to the next item in our agenda. So, Chief. Actually, dun sa kidnapping, what happened to dun sa ano natin, si Anson Tan, it's a different kind of kidnapping. Sabi ko nga, hindi lang to kidnapping, and how we see it, it's more of, I guess, sorry, I just want to, more than that, and we'll just come up with the investigation after this. We just want to clarify kung talagang how it was done. But we have already mga leads that will entail us. Ang hiningi lang po namin with our the beloved SOJs to help us with yung kaso po natin, build up yung cases natin. So we'll be sharing yung mga leads po natin with the PNP, what we got. And of course, they got something kasi tama po si SOJ. That was last week po namin pinag-uusapan yan. We're sharing notes, what happened. And sabi ko nga, may malaki kasi yung twist eh. So hanggang doon lang po ako after ng investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita what really transpired during the whole the process of negotiation and sa kidnapping itself po. Yun ang sinasabing twist po. Na-discover nila, may relation pa pala ito sa Pogo operations. Naniningil po. Yung mga boss ng Pogo, naniningil dito kay Antonque. Yun ang lumabas sa kanilang investigasyon. You see? O ngayon, doon naman po mga kababayan, sa pagbaril kay Albuera, former mayor, and mayoralty candidate ngayon, Kerwin Espinosa, hindi man po napuruhan. Dito yung tama. Nagpapreskon kahapon. Ay mga binanggit na pangalan, pati po si Richard Gomez nabanggit po. Ayan siya. Sabi diyan, hand on for hitman who shot mayoral bet Kerwin Espinosa. Ito yung latest ngayon. 7 cops detained for slay attempt on Espinosa. So makikita ninyo, mabilis umaksyon yung ating mga authorities. Hindi po sila patulog-tulog. Yung mga hinuli po, mga polis mismo, 7 cops. Yan o. Yan yung sabi. Mga kababayan ni General Jane Fajardo, spokesperson ng PNP. Sabi dyan, the Philippine National Police is currently holding 7 of its personnel on suspicion of involvement in the botched assassination attempt on Albuera Leyte mayoral candidate Roland Islabon Kerwin Espinosa. So sabi ni General Fajardo, 7 niyang mga pulis yung nasa kamay namin ngayon. Kinilala ang mga pulis bilang sina Colonel Ridante Arisa, Lieutenant Colonel Leonides Sidchongo, Sergeant Alros Astilla, Corporal Arvin Jose Baronda, Corporal Jeffrey Dagoy, Corporal Alexander Riponte, and Patrolman Maricor Espinosa. Paliwanag ni Fajardo, itong mga pulis na to were caught inside a compound where the getaway vehicle of the suspected shooter tried to hide following a hot pursuit operation. Na-discover rin mga kababayan yung mga armas sa loob ng 2 vehicles. Sabi ni Fajardo, we conducted a pursuit operations because we had a motor vehicle of interest, a Montero, which allegedly fled the scene of the shooting. Inihari, sabi po ni Fajardo. We managed to catch up with it immediately. Upon entering the compound where the alleged getaway vehicle entered,
we came upon the 7 cops there. Kaya sabi dito, the 7 detained PNP personnel were assigned to the Ormoc City Police Station. Following the incident, images were released online showing Espinosa wounded but apparently out of danger. However, rumors were rife that the mayoralty candidate staged the assassination attempt to drum up public support for his campaign. Pero buwelta ni Espinosa, sino man anya ang deliberately aimed to get shot near their heart. This was not a staged event anya, sabi ni Espinosa. Pinagdudahan na drama lang niya para makuha yung sympathy mga kababayan ng mga tao, ng mga botante at manalo siya sa eleksyon. Yan ang mga kwento ngayon. Sabi niya, this happened anya because they do not want me to serve as mayor of Albuera because their business would be affected. So, kaduda-duda, mga kababayan, pabayaan natin yung mga PNP officials, yung mga authorities ang magsagawa ng mga investigation kasi komplikado pa yung kwento. Kasi nakita natin, after the so-called ambush sa kanya, itinakbo sa ospital si Espinosa, tapos yung itsura naghihingalo. Afterwards, after 4 hours, biglang nagpa-presscon, malakas na siya, di ba? Tapos may statement pa siya mga kababayan na ready na siya na matestigo laban kay Digong doon sa Dahig. Tapos may mga reports, may mga statements na sinasabi si Richard Gomez sa nangyari sa kanya. Kaya wag muna natin mga kababayan masyado paniwalaan yung mga kwento sa likod ng ambush, pamamaril dito kay Kerwin Espinosa kasi may halong drama. Ito yung papreskon niya. Na nakita natin ito, naghihingalo. Nasa ospital. Pagkatapos, biglang nagpapreskon. Kaya medyo kaduda-duda talaga yung kwento. Buwera, yan, pero may nahuli na person of interest na sila Police Colonel Redante E. Arisa, Police Sergeant Alros G. E. Astella, Alvin Jose Barunda, Police Corporal Jeffrey H. Dagoy, o si Police Alexander Repunte. So ayan na muna natin yung mga authorities magsagawa ng thorough investigation dito sa kwento ng pag-assassination attempt kay Kerwin Espinosa. Baka kasi magamit tayo sa mga propaganda. Huwag tayong pagagamit sa mga agenda, mga propaganda po. So ayan natin yung mga authorities ang magsalita after thorough investigation sa kaso. Ayos pa? Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.